Pinag-aralan ko yung batas na 100,000 sa 100 taon. Una, salamat daw ho sa inyo. Pasasalamat sa inyong naging ambag sa Republika. Pangalawa, para naman daw ho kayo makakain din ng masarap. Pangatlo, para daw kayo makapamasyal din naman. Pang-apat, para kayo mag-enjoy. Isa-isahin natin ang kadahilanan ng batas. 100,000 sa 100 taong matanda, magandang pakinggan. Pero ang tanong ko'y ito, nagpapasalamat ka sa naging ambag niya sa Republika. Hindi ba umambag siya nung kalaksan niya? Ay bakit ibibigay mo kung kailan ulyanin na at kung kailan matanda na? Ba hindi mo ibigay na maaga-aga para makakain ng masarap, wala ng panlasa? Para makapamasyal kayo? Paano kayo mamamasyal 100 taon? Baka nakahiga kayo sa papag o sa kama. Para mag-enjoy? Ang nanay nakanganga, hindi naman alam ang nangyayari. Pahina na ang pandinig, malabo pa ang mata. Ay anong gagawin? Ipinatong ang 100,000 sa dibdib ng nanay, pinitsuran. Para mag-enjoy, pag alis ng DSWD, babag-babag ang anak at apo. Ano ang aking panukalang batas? Pakinggan ho ninyo. Meron nung senior citizen law, that is an existing law. And the law provides for the age o edad kailan nagiging senior citizen ang mga mamamayan dito. Anong edad ho? 60, senior kayo. Ang sabi ng isang batas, pasalamatan daw ang senior. Eh total naman, 60 years old nagiging senior, pati hintayin mo pa maging 100 taon. Kung tunay na minamahal ng Estado at ng Republika ng Pilipinas ang matatanda ng bayang ito at ng bansang itong nagpundar ng kung anong meron tayo ngayon. Ang aking panukalang batas, number 4, 60 years old naman nagiging senior. Ang matatanda, ibigay na 60,000 pag nag 60 years old.